Good morning to all. Today is the last day of September 2024. It is a Monday. At nag-decide akong mag-go live ngayon dahil habang nag-aaral ako ng gagawin ko para sa lesson ko bukas sa ethics, meron lang akong na-realize kaya gusto kong i-share kasi baka makalimutan ko. Dahil tinitingnan natin sa ethics kung ano ba yung pamantayan ng masama at mabuti. What is the best standard of being good and being bad? Kasi iba-iba yung tao eh. Iba-iba yung relihiyon. Sa isang relihiyon, masama ito. Sa ibang relihiyon, hindi masama. Halimbawa, yung pagkain ng mga ibang bagay, merong mga relihiyon, hindi kumakain ng baboy yung mga sumusunod, mga Muslim. Meron naman, hindi kumakain ng baka yung mga Hindu. Merong hindi kumakain ng dinuguan, di ba? Merong hindi po pwedeng magkaroon ng blood transfusion, hindi nagse-celebrate ng birthday. Ibig sabihin, iba't ibang reliyon, may iba-ibang pamantayan kung ano ba yung masama at mabuti. Pero, kung titignan natin, kung iba-iba ang tituturo ng mga relihiyon na kung titignan naman natin, siguro naman merong isang pamantayan na pag pinag-usapan natin ng mga relihiyon, lahat sila, yun ang sinasabing masama, yun ang sinasabing mabuti. Ang tawag ko ron, natural, or in other words, universal. Ibig sabihin, kahit saang panahon ka, kahit anong klaseng tao ka, yun ang pamantayan. At yun ang tatalakayin ko ngayon. Dahil sa pag-aaral ko, pagsasaliksik ko, ang na-realize ko, yung isang bagay na natural, yung essence ng isang bagay, yun ang dapat na maging pamantayan para malaman natin kung anong masama at mabuti. Halimbawa, sa tao o sa mundo ng hayop, yung tinatawag nating pleasure principle o tinatawag nating hedonism. Sinasabi na kapag ang isang bagay ay nakapagbibigay ng pleasure, mabuti. Kapag nakapagbibigay ng pain, masama. So pagka yun ang pamantayan mo, ang tawag sa'yo, hedonistic. Pero hindi yun ang magandang pamantayan para sa tao. Bakit? Panghayop yun eh. Instinctual eh. So, makikita mo ron dun sa aspeto lang na yun na yung mabuti, panatiliin natin yung ating buhay. Diba? The preservation of life is universal not only to human beings but also to living things like the animals. Yung mga halaman naman, living thing din yan, pero kaya nilang mag-reproduce ng ganun eh. Hindi naman sila nakakaramdam eh. Pero ang tao, nakakaramdam siya. So sabi nga sa philosophy, man is a sentient, rational animal. So ang tao, dahil pag sinasabi ko, ano ang tao? Ang tao ay hayop. Philosophically, pag sinabi mong ganon, ang tao ay rational animal. Man is a rational being. But then again, does man stop being just a rational being? No. Because we also have another quality which is natural in all of us. We call it our being spiritual. Diba? Makikita din natin nga yan sa Bible eh. Diba? Sa Genesis, sinabi, man has become like one of us. Naging parang Diyos. Bakit? Meron tayong katangiang spiritual. Ay, yun natatalakayin ko. So, man, na-realize ko, is not only a rational being, he is also a spiritual being. Kaya pag titignan natin, pag nandoon ka na sa kalagayang spiritual, kaya mong ibigay kahit buhay mo eh. And that's what Jesus did. That's what great spiritual masters did. I can decide and choose to give up everything for the sake of what I believe in. Kung ano yung pinaniniwalaan ko.
Ngayon, ano ba yung pinaniniwalaan natin? Ano yan, nasa antas yan eh. At gagamitin ko ngayon yung kay Abraham Maslow, yung tinatawag niyang hierarchy of needs. Sa pinakamababang antas, yun yung tinatawag nating physiological. Lahat ng hayop, kagasamang tao, kailangan kumain, kailangan matulog, kailangan ng nutrients, kailangan niyang protektahan yung physiological na pangangailangan niya. Di ba? So, hindi na kailangang ituro yan. Instinctual yan. Ang tawag dyan, instinct for survival. Pero ang tao, iba sa hayop. Ang hayop, may instinct din to protect itself. So, anong ginagawa ng mga hayop? Nagsasama-sama. Ang tawag dyan, instinct for gregariousness. Ganun yun eh. Para mas maganda yung protection niya. Diba? So, sa Maslow's hierarchy of needs, pangalawa yun eh. Safety, ang tawag nun. Pero nakalagay nga sa Bible, it is not good for man to be alone. Tataas na yung antas ng hayop. Yung tinatawag niyang consciousness o sasabihin nating rational. Halimbawa, bakit ba ako makikisama sa ibang tao? Ako, kagaya ko, nag-iisa ako, di ba? Kailangan ko ba ng ibang tao? So, kailangan yon kasi pag wala kang pag-aalayan ng buhay mo, walang sasabi sa'yo na okay ka, o kaya naman, pag kailangan mo ng tulong, kailangan mo rin ng ibang tao. Kaya pumapasok yung tinatawag nating the need to belong, the need to love. Kailangan nating malaman na may nagmamahal sa atin at meron din tayong minamahal. Kasi pag marunong kang magmahal, marunong kang magbigay eh. Nandoon yung nandoon yung buhay eh, di ba? From the stage na kinukuha mo yung mga bagay, yung tinatawag nating economic needs o physiological needs, that's taking eh. Pero malalaman mo, hindi ka makakasurvive nang wala kang kapwa-tao. So you learn to give. Ba? Nagbibigay tayo. So, taas natin yun. Economic or physiological, safety, and then the need to belong or love. Pero bukod doon, ito na yung pagkatao natin. Gusto din nating, hindi napansin, yung hindi ka lang nabubuhay, may pamilya ka, kontento kayo, masaya kayo, papasok yung aspetong gusto mong makilala eh. Parang gusto mong malaman na kinikilala ka ng tao, binibigyan ka ng respeto, binibigyan ka ng paghanga, di ba? Lodi na tinatawag. At ano yun? Yun yung pang-apat eh, mas mataas. Ang tawag nun, the need for esteem. So, kailangan nating mabuhay, physiological, kailangan nating sa isip man lang natin. Kailangan panatag yung kalooban natin na secured tayo or safety, kaya nag-aaral, kaya nagtatrabaho, kaya nag-iipon. Tao lang gumagawa nun. Yung iba, mayroon. Bawa, yung mga bees, yung mga ants, ginagawa nila yon. Pero hindi lahat ng hayop ganon. Tao lang ang gumagawa nun. Tao din nga lang yung sumasakop sa kapwa niya tao, wala kang nakitang karaniwang hayop, mga pusa, mga aso, mga ahas, nagsasakupan, nagpapayabangan. Meron silang animal Olympics, wala. Tayo lang ang meron nun. Kasi kailangan natin ng prestige, kailangan natin ng recognition. And then, pag nakuha na natin lahat, pansinin nyo, parang kulang pa rin, hindi pa rin ganap. Kasi minsan, yung ginagawa natin, hindi yun yung tayo eh. Bawa, ikaw yung highest sa school. Ikaw yung summa cum laude. Ikaw yung best basketball player. Di ba? Naalala ko yung High School Musical. Magaling na basketball player, yung main character nun. Pero magaling din siyang kumanta. At gusto niyang kumanta. So, yun ang tinatawag ni Maslow na self-actualization. Yung ginagawa ko kasi ito ako eh. Kung hindi natin alam yun, ginagawa ng ating mga bagay para tayo makilala, para magkaroon ng kasama. Kaya kung ginagawa ng iba, ganun, gagawin mo rin para you belong, may makasama ka. Pero hindi mo na iintindihin yun kung nagampanan, nakamit mo na yun eh. Meron nang kumikilala sa'yo, may pamilya ka na,
So ano na yung gagawin mo? Gagawin mo na yung gusto mo. Ang tawag doon ni Maslow, self-actualization. Yun ang pinakamataas. Pero nung bandang huli, bago mamatay si Abraham Maslow, may na-realize siya. Ito yung tatalakayin ko ngayon. Yung pinakamataas. Ang tawag doon, transcendence. Which means, if I attain that, ano na ako, kumbaga sa ano, handa na akong i-give up ang lahat, pati buhay ko. Why? Kasi nakuha ko na yung lahat eh. Diba? Kagaya ngayon, nakuha ko na lahat eh. Hindi naman nakuha ko lahat. Kaya lang, ibig sabihin, meron na akong security kahit papaano. Diba? Ngayon, nag-iisa ako, pero hindi yun ang importante. Ang importante, ano ba yung maiiwan ko? At natural yan sa lahat ng tao. Ang tawag dyan, yung kanyang pagiging spiritual being. Diba? And when we talk about it, ano yung natural sa mundo ng hayop? Diba sabi ko, survival. Pero nakalagay din sa Bible, diba? Man does not live by bread alone. Which means, pag sinabi mong bread, we're talking of this world. Itong sanglibutan. At hindi ito ang mundo natin. Ano yung mundo natin? Spiritual. And unless we are born again in that particular light, we will continue to live being physical bodies, living things, animal. Walang masama doon. Natural yun eh. Sino ba naman ang, sige, magiging spiritual na ako. Hindi na ako kakain kasi mas mahalaga sa akin yung spiritual. Ang tanong hindi. Hindi ka magpapakamatay, di ba? Ano yung iiwan mo sa tao? At nung minumuni-muni ko siya, nung nire-reflect ko siya, sabi ko, ano ba yung mundo ng spiritual? Is there life after death? Di ba? Yun yung pinakaunang iniisip, yun ang initial reflection eh. Kaya yung mga tao, nagsisimba, nagdadasal, nagmamahal, kasi yun yung basic values eh, di ba? Pero isipin mo, hindi lahat ng tao ganon. Kaya sa Hindu philosophy, kapag ikaw daw, hindi mo narating yung aspeto, yung kalagayan ng spiritual, naniniwala sila, yung karma mo, babalik ka rito kasi meron kang hindi nagampanan. At sa kanila, yung reincarnation, paulit-ulit yun eh. Paulit-ulit. At hindi yung tatalakayin ko. Ang tatalakayin ko, buhay pa ba tayo pag tayo'y physical na namatay na? Diba? Ngayon, kung wala ka na, paano ka mabubuhay? Sino ba yung hanggang ngayon, buhay na buhay pa sa mundo natin? Di ba si Jesus? Hindi lang si Jesus, hindi lang naman natin masyadong binibigyan ng pansin kasi hindi natin relihiyon. Pero si Buddha, Enlightened One, yung mga nagbigay ng kanilang buhay para sa kanilang paniniwala na tinatawag nating bayani. Si Rizal dito sa Pilipinas, si Mahatma Gandhi sa India. Ano yung ginawa nila, 'di ba? They followed what they believe in so that they can remain alive. Buhay. Si Jesus wala na rito eh. Pero buhay siya sa alaala ng mga tao at nagsisilbing gabay, inspirasyon para gawin yung ginawa niya. Kaya nga, pag nagtanong ako sino rito ang Kristiyano? Mga estudyante ko. Yung iba, nagtataas ng kamay. Iba, tayo, lahat ng Kristiyano. Yung iba, titingin sa kaliwa, titingin sa kanan bago tatayo. Kasi, hindi nila alam kung ano pagiging Kristiyano dahil nung pinanganak sila, bininyagan sila doon sa reliyon ng magulang nila. Kaya kapag katoliko ka bibinyagan. Kapag iglesia ka, doon ka sa iglesia bibinyagan. Kapag Buddhist ka, edi alam na natin yun, di ba? Pero ang tanong, Kristiyano ka ba? Ano ba yung pagiging Kristiyano? Yung iglesia ni Kristo, Katoliko, born again, Methodist, Baptist, mga Kristiyano yan eh. Bakit? Naniniwala sila kay Christ.
At ano pinaniniwalaan nila kay Christ? Pag sinabi mong naniniwala ka sa tao, anong ginagawa natin? Di ba? Ginagaya natin. O makikita natin yan saan? Yung mga kabataan, sino yung ginagaya nila? Ginagaya nila yung mga sikat. Para saan? Dahil syempre, gusto nilang makilala eh. They want to belong. Mas mababa yun. But Jesus did it not to gain recognition, not to earn money, not to make himself secured because he is secured within his own faith. Yung kontento siya kasi alam niya yung pinaninindigan niya. Yun ang importante. Ano yung pinaninindigan mo? Ano yung pinaniniwalaan mo? At ano yung pinaniniwalaan niya? Pag-ibig. Ano yung pag-ibig? Sinabi niya, di ba? Pray for those who persecute you. Love your enemy. Ano pa ba? Marami yan eh, pero review nyo na lang, di ba? Pero basically, ang tawag ko ron, love. And one aspect of love is forgiveness. Yung bang, gagawin mo pa lang yung kasalanan, pinatawad ka na. Pero hindi mo magagampanan yung pagpapatawad na yon kapag hindi mo nagawa yung ginawa niya sa'yo. Yun ang punto eh. Pag ginawa mo sa ibang tao, yung ginawa niya sa'yo, nagiging Kristiyano ka. Dahil sinusunod mo yung ginawa niya. Sumusunod ka sa yapak ni Kristo. You are being a follower of Christ. Kung hindi ka follower ni Christ, Buddhist ka, pinasinusundan mo si Buddha, hindi mahalaga yun eh. Sa akin ha, ito yung pagninilay-nilay ko. Ang importante, yung bang ginagawa ng mga Buddhist, ayon ba doon din sa tinuturo ni Kristo? Kasi, sabi ko nga, universal, pangkalahatan. Kung lahat ng tao kailangan kumain para mabuhay, kailangan din ng tao na makamit niya yung kanyang kalagayang spiritual, yung spiritual characteristic niya para mabuhay. Sino yung mga buhay pa sa ating mga alaala? Wala na sa mundong ito, pero buhay pa din sa ating mga alaala. Number 1, di ba? Si Jesus. At sa ceremony sa misa, anong ginagawa natin? This is, sabi ng pare, before he was given up to death, a death he freely accepted. He took the bread, gave it thanks, and said to his disciples, "Take this, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you." Si Christ yun, para sa ating lahat. O tayo naman, reflection. Sino, kanino mo ibibigay ang buhay mo? At dito, nagkakaroon na yung pagkakatalo-talo, di ba? Parang tinanong natin, kanino mo ibibigay ang buhay mo? Sa asawa mo o sa nanay mo? Yan, ang tawag dyan, moral dilemma eh. Kasi pareho mong mahal eh. O ano yung pamantayan, di ba? Sa Katoliko, ang pamantayan yan, ang asawa mo ang ililigtas mo. Bakit? What God has put together, let no man put asunder. Ang katungkulan mo sa asawa mo. Pero, hindi ibig sabihin, hindi mo mahal yung nanay mo. Ito, mas matindi. Sa isang pelikula yata to, ewan ko kung tunay na pangyayari. Sa concentration camp, yung nanay pinapili. Sino sa dalawang anak mo ang pipiliin mo? Hindi po pwede dahil pag wala kang pinili, parehong mamamatay. So, ang pinili nung nanay, yung anak na lalaki, ang namatay yung babae. Yun ang pinatay ng mga Germans. At sa mundo natin, marami yung mga ganitong desisyon na kinakaharap natin. Pero ang pinaka-importante, yung bang desisyon mo, yun ba yung magbibigay buhay sa iyo? Gaya ng pagbibigay buhay ng Diyos Ama kay Kristo. Diba? Buhay na buhay siya eh. At buhay na buhay din yung Diyos. So, sino ba yung Diyos na yon? I believe whatever religion you are in, kahit anong relihiyon, hindi mahalaga eh. Kung ako, kagaya ko, Katoliko ako, kailangan gampanan ko yung pagiging Katoliko ko. Kung hindi ko nagagampanan
Ibig sabihin ba, makasalanan ako? Diba? Kung halimbawa, kumain ako ng dinuguan, yun ang inalmusal ko kanina, ang turo ng mga ibang reliyon, huwag kang kakain ng dugo. Makasalanan ba ako? Hindi eh. Kasi yung mga bagay nila, ang tawag doon, ritual. Ginagawa mong sagrado para maalala mo na meron kang pinaniniwalaang sagrado. Yun ang importante. Pero pag hindi mo nagagampanan na isa sa buhay yung dapat mong gawin, nandoon ka sa paulit-ulit na mga ritual, pero yung buhay mo, pag nawala ka na rito, ano yung maaalala ng tao sa'yo? Yun ang tinatawag na Abraham Maslow na transcendence. Yun ang tinatawag ko na spiritual being. Yun ang sinasabi ko na ang tao, hayop. Pag tinanong ko sa mga estudyante ko, ano ka? Tao. Anong tao? Hindi nila masagot. At di tatanungin ko, ano ba ang tao? Buhay o patay? Sabihin nila, buhay. Lahat ba ng buhay, tao? Hindi. O, di hatiin natin. Merong mga halaman, may mga mikrobyo, may mga kabuti, di ba? Plant, kingdom plantilia, hayop, kingdom animalia, kabuti, kingdom fungi, bacteria, microbes, virus, kingdom protista. Hindi naman tayo mikrobyo, hindi naman tayo halaman. Hindi ka naman kabuti. O ano ka, di hayop. Anong klaseng hayop? Iba. Dahil ang tao lang ang naiiba sa mundo ng hayop. Bakit siya naiiba? Siya lang yung rational eh. Ngayon, ginagawa ko, itinataas ko. To make people realize that man is also a spiritual being. At pag dumating na yung tao sa kalagayan ng kagaya ko, yung tinatawag nating last quarter ng buhay, sabi nga ni Danny Javier, di ba? Lahat tayo mamamatay. Gusto mo bang makisabay? Di ba? Lahat tayo mamamatay eh. Pero, kahit wala ka na rito, gaano katagal ka aalalahanin ng mga tao. Maring yung pangalan mo makalimutan na, pero hindi lamang si Jesus, hindi lamang yung mga bayani, hindi lamang yung mga kinikilala natin na nasa historical records, ang nagbigay buhay doon sa aspeto ng pag-ibig. Dahil ang paniniwala ko, ito yung gusto kong puntuhin ngayon, pag namatay tayo, para yung nasa mundo ng ibang mundo. Mundo ng mga espiritu. At ano yung mundo ng mga espiritu? Maiisip lang natin yun eh. Ano sinasabi natin? Sa langit, walang gutom. Sa langit, walang uhaw. Hindi ka nakakain, di ba? Hindi ka naiinom. Ano lang meron doon? Hindi natin alam. Pero ito yung paniniwala ko. Kapag ang ginawa mo rito, mabuti. Kung susundin ko ang philosophy ng Hindu, hindi ka nababalik dito eh. Kasi ang mga Buddhist, naniniwala na ang buhay dito, suffering. Hindi naman lahat suffering. Pero bakit suffering? O, pansinin nyo ha, pag nagutom ka, wala kang makain, suffering. Diba? Kahit may makain ka, at panatag naman yung buhay mo, secured ka, wala kang kasama, malungkot, suffering. Diba? Magkasama ka nga, inaalipusta kayo, binubuli kayo, suffering. Sa isang banda. Pero, pag tinignan mo yung kabila, mayaman ka, mapera ka, hindi suffering yun. Enjoyment yun. At hanggang mamatay ka, kung yun na yung buhay mo, kahit malapit ka ng mamatay, ang gusto mong gawin, may iiwan mo, yung mga kayamanan mo. Hindi mo madadala yun eh. Saan mo dadalhin yun? Pamamana mo sa mga anak mo. Ano pinamana mo? Material na bagay. Pero yung ikaw, wala na. Diba? May naalala ba kayo na hanggang ngayon kinikilala sa mga textbook sa history dahil mayaman? Conqueror, oo. Kasi
Yun ang isang value ng mga tao. Pero, yun ba yung value na dapat nating sundin? To conquer, to be a great conqueror, nasakupin mo yung buong mundo? Si Adan nga kanya na yung buong mundo. Nalungkot pa. He had everything, but he had nobody. Natural na tao, kailangan magmahal. At yung pagmamahal na yon, pag namatay ka, at marami kang minahal na tao, o di aangat ang antas mo. Diba? Sabi nga ni Dr. Willie Ong, naghihirap na siya. He was suffering because of his cancer. He said, kung ako may gagawin pa, kung ano ginagawa ko ngayon, gagawin ko pa din. Kasi yun ang spiritual nature natin Ano dun yun? Kaya, kung may mga tao na nanakit sa'yo, may ginawang mga bagay, sipin mo lang ang reflection nun sa ginawa ni Kristo. Wala siyang kasalanan Diba? Nag-suffer siya. Ano sabi niya? Why have you abandoned me? Bakit mo ko pinabayaan? Tao nasasaktan Pero bandang huli, yung gusto mo yun ang masusunod Yun ang pamantayan At hindi lahat ng tao magagampanan yun. No? Kaya lang, agaya ko, nag-iisa ko, gagawin ko yung buhay ko. Pero, pag nagkaroon ng pagkakataon, kagaya nito, na mayroon akong oras sa reflection, na hindi naman oras-oras nandun Pag napagod din yung katawang lupa ko, maapektado yung spirito ko Kaya nga pinalalakas ng mga spiritual beings, yung kanyang spirito. Ito, pansinin din natin, di ba? Anong nire-reward natin sa Olympics? Those who can postpone gratification. Ano yun? Yung gutom ka, hindi mo kakainin. Bakit? Ibibigay mo sa nangangailangan. Paano mo gagawin yun kung hindi ka sanay? Kaya nung ginagawa ng mga spiritual masters, nagfa-fasting to cleanse themselves. Diba? O sabi nila, mas maganda raw maging vegetarian. Totoo ba? Make sense, diba? Bakit? Pag sanay kang kumain ng mga karne, pagdating ng araw, kagaya ko ngayon, nagsasalita pa lang ako ngayon, hinihingal na ako. Ilang taon na ba ako? 66, magsi-67. Pero, ano doon pa rin. Kaya lang, yung espiritu natin, yun na nagpapalakas dito sa katawan natin. And so, man does not live by bread alone. Man lives with the Word of God. Who's God? If you're a Christian, follow the Bible. If you're a Jew, a Jehovah's Witness, follow the Bible. If you're a Muslim, follow the Quran. But follow those which don't run against the universal value of life. Diba? Hindi naman sinabi ng Diyos na pumatay ka Pinakita niya, handa akong mamatay para sa iba. I'm giving up my body for you. Hindi naman natin lahat magagawa yun Mahirap. Kailangan ng practice. Kaya, kung sabihin mo, tutulong ka, at wala kang ititira sa'yo, hindi rin maganda yon. Bakit? Kailangan mo mabuhay Paano mo ibabahagi yung spirito mo kung wala ka na? Diba? Hanggat may buhay, alam mo yung tatahakin mong landas at dun ka tatayo. Kung halimbawa, kumakanta ka, ay di papakita mo yung pagkanta mo, yung emotion mo, para sa tao, hindi para kumita, hindi para sumikat. Dahil yun yung ano mo yun yung buhay mo Ano yung mga kinakanta mo? O pansinin natin. Yung kinakanta mo, yung naranasan mo na makaka-identify yung tao sa'yo, kaya buhay yung spirito nila. Example, Taylor Swift. Sinusulat niya yung mga naranasan niya, ginagawa niyang kanta, iniidolo siya. Yung iba artists,
bumipinta. Ako nagtuturo. Kasi etong alam kong regalo sa akin, ito yung ako eh. And yung pagtuturo ko hindi kagaya ng ibang teacher. Ano yun? Reflective kasi ako eh. May kakayahan akong makita yung mga bagay na ordinaryo. Tapos sabi nga nila, malalim daw ako eh. Malalim ako. Dahil huwag na kayong sumunod, baka kayo malunod. Pero hindi. Ginagawa ko, kahit papano, pinapababaw ko. Diba? And how do we do this? Simple. Apaka-simple. God went down to become like man. God in flesh. Jesus. O kung ginawa yun ng Diyos, ang gagawin natin, di bumaba tayo sa level ng hindi nakakaintindi sa atin para magkaintindihan, di ba? Mas mataas ang level mo eh. Parang, alam mo yung algebra, yung bata hindi pa alam yung multiplication table. Anong gagawin mo? Hindi ba mababa ka dun sa level niya? Kahit ikaw, mahihirapan kang ituro yun. Ganun eh. Ando dun yung lahat ng pasensya. Magpapasensya ka. Bakit? Kasi hindi naiintindihan eh. Pero ang tutok mo, hindi sa sarili mo. Nakatutok ka doon sa taong gusto mong mag-grow. Diba? Ganun yun eh. And if you'll notice it, if that person learns, you are remembered. Hindi ka makakalimutan. At pag maraming hindi nakakalimot sa'yo, buhay ka. Buhay ka sa alaala. At kung may nasulat kang libro, edi meron silang babalikan. Kaya ngayon, ginagawa ko, nagre-record ako dito sa Facebook Live. Kasi dati, diary lang eh. And hirap sa diary. Hindi makikita yung emotion mo, hindi makikita yung tone ng voice mo, and everything. So, yun lang. Kung meron man kayong puna sa buhay ko, sa mga nakakakilala sa akin, edi yun. So, shout out sa mga nandyan, si Mai, si Barbie, si Ted, kaklase ko nung high school, Larry, student ko, nasa advisory class ko yan, magaling na basketball player, si Odette, kaklase ko nung high school. So, shout out sa inyo. At kita-kits tayo kung sakali. Alright? Okay. Good morning. This is Sir Kat. It's September 30, 2024. It's 9:20 in the morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, slow connection.